Pang-sampu, Steven Steiner. Disyembre 4, 1972, isang mabait na 7 taong gulang na batang si Steven Steiner ang pauwi galing paaralan sa Merced, California, isang bagay na halos araw-araw niyang ginagawa. Hindi niya alam na siya ay nasa puntirya na pala ng sukdulang kasamaan. Hindi lang siya ang nilapitan noong araw na yon ni Irvin Edward Murphy, isang lalaking nasa hustong gulang na medyo tulala kumilos. Hindi siya nakakatakot, kakaiba lang. Namimigay si Irvin ng mga relihiyosong pulyeto para sa mga bata at inaalam kung sino ang may pananampalataya sa Panginoon. Ngayon, ang relihiyosong pagpapalaki kay Stephen ay magdudulot sa kanya ng pinakamalupit at pinakakakilakilabot na kaparusahan. Pinagbigyan niya si Irvin dahil tinuruan siya ng ina na maging magalang. Tinanong naman ni Irvin si Stephen kung gusto ng ina niyang magbasa ng pulyetong panreliyon. Nang sumagot ng oo si Stephen, agad dumating ang demonyo sa puting Buick para salubungin sila. Si Kenneth Parnell ang nagmamaneho at mukhang kalakaibigan. Marami siyang pagkakapareho sa mga batang kaedad ni Stephen, tulad ng hilig sa kunyare-kunyarian. Noong 1951 na biktima niya ang isa pang batang lalaki sa pagpapanggap bilang matulunging pulis. Noong unang bahagi ng dekada, 70 inosente pa ang panahon, wala pang stranger danger o true crime na dokumentaryo. Sumakay sina Stephen at Irvin sa likod ng Buick ni Kenneth. Hindi na muling nakita ng kahit sinuman sa kanyang pamilya si Stephen hanggang siya ay mag-14 na taong gulang. Impyerno ang buhay ng mga Steiner dahil sa kabila ng pambansang kampanya para sa nawawalang anak, wala pa ring resulta. Wasak ang loob ng mga magulang ni Stephen, hirap na sila sa buhay at 4 pa ang anak, pero ang pagkawala ni Stephen at pag-aalala sa kanyang pagbabalik ang tuluyang sumira sa kanila. Pakiramdam ni Kerry, ang nakatatandang kapatid ni Stephen, ay nabubuhay siya sa anino ng nawawala niyang kapatid at napapabayaan dahil sa tindi ng kalungkutan ng kanilang mga magulang na nakatuon na lang lahat ng atensyon sa pagkawala ni Stephen. Kung hindi nawala si Stephen, baka napansin ng mga magulang nilang Steiner ang pagbilim ng puso ni Kerry. Pero huli na. Ang mga unang nakakatakot na oras na hindi umuwi si Stephen mula sa paaralan ay naging mga araw, naging linggo, naging buwan at kalaunan ay naging mga taon. Unti-unting nawala ang pag-asang makita siyang muli. Hindi sila sumuko pero minsan mas masakit pa ito. Iniisip ang pinagdadaanan ni Stephen. Pinakamasakit, kahit anong isipin nila sa pinakamasamang senaryo, hindi pa rin ito kasing lala ng totoong naranasan ni Stephen Steiner. Noong Marso 1, 1980 muling lumitaw si Stephen Steiner at may kasama siya. Ang 14 na taong gulang na ngayong si Stephen ay nagpakita sa istasyon ng pulisya sa Ukiah, California kasama ang 5 taong gulang na si Timothy White sa kanyang tabi. Hindi maisip ng kahit sino ang mga pangyayaring nagbalik kina Stephen at Timothy sa pamilya nila, ngunit malapit na nilang malaman. Pagkatapos dukutin si Stephen 7 taon na ang nakalipas, dinala siya ni Kenneth Parnell sa isang nakahiwalay na kubo sa Cadiz Valley. Doon nagsimula ang brainwashing. Nahikayat ni Kenneth si Irvin na may kapansanan sa pag-iisip at pinaniwala niya itong mabuti ang planong pagdukot para palakihin ang bata sa reliyon. Malayo ang katotohanan. Sabi ni Kenneth kay Stephen na iniwan siya ng mga magulang niya dahil sobrang kanilang anak at si Kenneth na ang legal na tagapag-alaga ni Stephen. Dito nagsimula ang halos 10 taon ng kalupitan at pang-aabuso habang paulit-ulit nilipat ni Kenneth si Stephen sa iba't ibang paaralan at binigyan siya ng bagong pangalang Dennis Gregory Parnell. Inagaw niya ang pamilya at pagkatao ni Stephen. Kinuha niya ang pagkakakilanlan ni Stephen, umaasang magamit siya bilang perpektong kasangkapan. Nang magbinata si Stephen at halos mawala na ng pag-asang makatakas, nawala na ang interes ni Kenneth. Doon niya naisip gamitin si Stephen para akitin ang batang lalaki, ngunit hindi ito nagtagumpay at palaging inisip ni Kenneth na inyutil si Stephen. Hindi alam ni Kenneth na sinasabotahin ni Stephen ang bawat tangkang pagdukot. Hindi rin sariling kaligtasan ang nagtulak kay Stephen tumakas matapos ang matagal na pagdurusa. Ang pagdukot ni Parnell sa 5 taong gulang na si Timothy White ang naging dahilan dahil balak din niyang iparanas dito ang lahat ng malulupit na bagay na pinagdaanan ni Stephen. Noong Marso 1, 1980 nagpasta si Stephen na tumakas habang nasa trabaho si Kenneth at dinala niya si Timothy. Naglakad sila at nakisakay ng ilang milya bago makarating sa istasyon ng pulisya sa Ukiah. Naglabas ng warrant para sa pag-aresto kay Kenneth Parnell at naibalik sa kanilang mga pamilya ang 2 bata. Pero tulad ng ilang kwento sa video na ito, may mga panahong nananatili ang dilim kahit tapos na ang krimen. 5 taon lang nakulong si Parnell dahil sa krimen niya at si Stephen ay namatay sa aksidente sa motorsiklo halos 10 taon matapos sa edad 24. Si Timothy ay nagbuhat ng kabaong sa libing niya. Si Kerry, nakatatandang kapatid ni Stephen, ay isang serial killer na pumatay ng 4 na babae.
Minsan mas madaling maintindihan ang krimeng dahil sa sadismo kaysa sa krimeng bunga ng baluktot na anyo ng pag-ibig. Bilang siyam, Mao Yin. Noong Oktubre 1988 si Li Zhengzai, isang exporter ng butil sa China, ay nakatanggap ng telegrama na may 6 na salita na nagpatindig ng balahibo niya. Galing ito sa kanyang asawa, may emergency sa bahay, umuwi ka agad. Nagpanik si Zhengzai at tinanong ang manager kung ano ang ibig sabihin nito. Walang emosyon, simple niyang sinabi ang kinatatakutan ng bawat magulang. Nawawala ang anak mo. Dito nagsimulang gumuho ang mundo nilang mag-asawa. Si Mao Yin, 2 taon at kalahati ay ang kanyang ipinagmamalaki at pinakamamahal. Panahon ito ng kilalang patakaran ng isang anak ng China, kaya bawat pamilya ay naibubuhos ang lahat ng kanilang pagmamahal at atensyon sa nag-iisang anak na pinapayagan silang magkaroon. Si Mao Yin ay laging mabait at musisang bata. Ikinuwento ni Zheng Chai ang isang di malilimutang pagbisita nila sa zoo kung saan ang bata na tinawag ng kanyang mga magulang na Jia na ang ibig sabihin ay dakila ay labis na namangha at natuwa kahit sa isang uod na gumagapang sa lupa. Walang anumang bagay sa sitwasyon ang may saysay. Ang kanyang ama ay naglalakad lang kasama siya pauwi mula sa kindergarten gaya ng ginagawa nila araw-araw sa kanilang lungsod na Xi'an. Saglit na huminto ang ama ni Mao Yin sa kalapit na hotel para ikuha siya ng isang basong tubig. Sa loob ng 2 minuto ng pagpapalamig ng tubig, biglang naglaho ng walang bakas ang kanyang anak. Pinakamasamang bangungot ito ng magulang pero una silang umasa pa sila noong una. Pagkatapos i-report sa otoridad, inisip nilang mabilis lang mahahanap ang bata. Di nila alam dekada pa ang pagdurusa nila. Malamang hindi na natagpuan si Mao Yin kung hindi dahil kay Li Zhengzai, ang inang hindi sumuko kahit ano ang mangyari. Nang mawala ang anak niya, agad siyang nagpa-print at namigay ng mahigit 100,000 flyers para ipaalam ang pagkawala ni Mao Yin. Lagi siyang nasasaktan sa pagkawala ng anak at may bumubulong sa isip niya na di na niya ito muling makikita. Pero iyon ay tinig na ayaw niyang pakinggan. Hahanapin pa rin niya si Jia kahit habang buhay. Samantala, nalaman ni Zheng Jia ang tungkol sa isang masamang sismis. May isa pang batang mag-asawa raw na nag-ampon ng batang kamuka ng nawawala niyang anak. Hindi siya mapapalagay hanggat di niya ito nakukumpirma. Hinabol niya ang mag-asawa sa buong bansa pero laging nauuna ang mga ito na parabang tinutukso siya sa posibilidad na matapos na ang buhay niyang bangungot. Sa huli, nadiskubre niyang hindi pala si Mao Yin ang anak ng mag-asawa. Matinding dagok iyon, pero hindi ito sapat para huminto sila sa paghahanap. Sa paglipas ng mga dekada, ang paghahanap ni Zheng Jia ay nakatulong upang matagpuan at maibalik sa kanilang mga pamilya ang 29 pang nawawalang mga bata. Gayunpaman, tila hindi kailanman siya mabibiyayaan ng ganoong swerte. Nagbago lang iyon nang sa wakas ay sumabay ang teknolohiya sa tinde ng paghahanap ni Zheng Jia. Noong Abril 2020, nakatanggap ang pulisya ng tip tungkol sa isang mag-asawa na bumili ng bata sa lalawigan ng Sichuan sa halagang 6,000 yuan o mga $845. 32 taon nang nakalilipas. Nang nagsagawa sila ng investigasyon, nagamit nila ang kombinasyon ng PhotoFit at DNA testing technology para makumpirma ng isang lalaking may pangalan na Gu Guo Ningning. Ang pangalang pinili ng mga dumukot sa kanya ay siya ngang si Mao Yin. Noong panahong iyon, dinukot siya ng mga human trafficker at ibinenta sa mag-asawang walang anak kaya namuhay siya ng ibang buhay. Bagamat nakakatakot para kay Guo na malaman na peke ang buong buhay niya, nagkaroon ng saysayang 32 taon ng paghahanap dahil sa muling pagkikita nila ng kanyang totoong mga magulang. May mga pagkikitang resulta ng matinding pagsisikap. May ilan ding nagmumula sa pinakakakaibang pagkakataon. Numero 8, Stephanie Nurse. Ang panganganak ay isa sa pinakamahirap na karanasan ng babae at walang sino mang buhay ang mas nakakaalam nito kaysa kay Celeste Nurse. Noong Abril 28, 1977, sumailalim si Celeste sa cesarean section sa Grootes Schuur Hospital, Cape Town, South Africa at nanganak ng malusog na batang babae na pinangalan ng Stephanie. Nakakapagod at masakit ang karanasang ito na nag-iwan sa kanya na lutang pa sa bisa ng mga sedative pagkatapos. Gayunpaman, ang bunga ng kanyang paghihirap ay nakahiga sa kunang malapit sa kanyang kama, salit-salitang umiiyak at natutulog. Sa mga tensyong araw na sumunod, naalala niyang may isang nurse na lumapit sa kanyang kama o kahit papaano ay isang babae nakasuot ng uniforme ng nurse. Binuhat ng babae si Stephanie mula sa kuna at kinalong siya, pinapatahan habang umiiyak. Nang umepekto ang pampawala ng sakit, nawalan siya ng malay. Pagkagising ni Celeste, nakita niyang may totoong nurse sa tabi niya na balisang nagtanong kung nasaan ang kanyang sanggol. Wala na sa kuna si Stephanie. Tinawag ang pulis at agad nagsimulang maghanap sa ospital.
Hindi nila nahanap si Stefani, pero nakita nilang nakakatakot na bakas na maingat na plano ng dumukot. Nakakita sila ng itinapong unan na pinaniniwalaan ng pulis na ginamit ang dumukot kay Stefani para magkunwaring buntis at makapasok sa ospital. Pagkatapos, nagpalit siya ng kasuotan at nagbihis bilang isang mukhang totoong nurse at nagsimulang makipagkaibigan sa iba pang mga buntis na ina. Kahit mukhang mabait, isa siyang lobo sa balat ng tupa na naghahanap ng biktima para sa kanyang plano. Dahil nakaschedule si Celeste sa C-section, malamang bibigyan siya ng anesthesia pagkatapos manganak, kaya mas madali siyang maging biktima. Sa kasamaang palad, naisakatuparan ang plano ng walang aberya. Pagkalipas ng 5 araw, umuwi si Celeste na wala ang kanyang sanggol. Parang pagpapahirap ang mga sumunod na taon. Patuloy na nakipagtulungan ang pamilya nurse sa investigador at nagkampanya sa media tungkol sa pagkawala ni Stefani. Nagbigay ng maling lead na nadulot ng labis na pagkadismaya. Sa isang insidente, si Glenda Dubel, kapitbahay ng ina ni Celeste, nagkunwaring may alam para makapanikil ng pera sa pamilya. Sa panahon na ito, nagkaroon ng pangalawang anak na babae si Celeste na si Cassidy. At noong Enero, 2015, 17 taon matapos mawala si Stefani, pumasok siya sa bagong paaralan. Doon, nakilala niya ang isang bahagyang mas matandang babae na nagngangalang Misha Solomon at napansin ng lahat ng kanilang mga kaibigan kung gaano sila magkamuka na parang hindi ka panipaniwala. Nang malaman ni Morne, ama ni Cassidy, ang tungkol sa bagong kaibigan ng anak niya, nag-ayos siya ng pagkikita. Napag-alaman na anak din pala niya ang bagong kaibigan ni Cassidy na pinatunayan ng DNA test. Si Misha Solomon, 17 taong gulang ay si Stefani Nurse pala. Ang babaeng akala niyang ina niya, si Lavona Solomon, ang dumukot pala sa kanya. Hindi may tatanggi ang kasamaan ng ginawa ni Solomon, pero mahirap ding hindi siya kaawaan dahil sa matinding pagkabaliw matapos ang sunod-sunod na pagkalaglag ng kanyang mga anak. Inaresto si Lavona at ikinulong dahil sa pagdukot. Piniling tumira ni Misha Solomon sa kanyang peking ama na napatunayang walang alam sa insidente. Si Stefani na patuloy pa rin gumagamit ng pangalang Misha Solomon matapos mahirap ang bumuo ng relasyon sa kanyang mga tunay na magulang ay sumulat ng librong Stefani, 2 ina, 1 anak na babae tungkol sa buong karanasang yon. Ito ay isang kamanghamanghang kwento na lalong naging kakaiba sa di inaasahang paraan. Numero 7, Alex Batty na lumaki sa hindi tradisyonal na paraan. 2 taon pa lang siya nang iwan ng ama. Siya ay pinalaki ng kanyang ina, Melanie, at lola, Susan, na naging legal niyang tagapag-alaga. 11 taon siya nang isama ng ina at lolo sa bakasyon sa Andalusia, Espanya noong 2017. Napagkasunduan ito kasamang lola ni Alex at inaasahan silang babalik sa England noong Oktubre 8. Ngunit hindi sila bumalik. Huling nakita si Alex sa pantalan ng Malaga. Ang kakaiba sa kaso ni Alex Batty ay agad na nakatanggap si Susan ng Facebook message mula sa dumukot kay Alex, ang sarili niyang anak, ang ina ni Alex. May kasamang nakakakilabot na video si Alex, ang ina niya at lolo na nagpapaliwanag na lilipat sila sa komunidad para sa alternatibong pamumuhay sa Morocco. Doon, ilalayo siya mula sa tinuturing nilang indoktrinasyon ng karaniwang paaralan at buhay sa UK. Pero kahit na alternatibo nga ang buhay na ipinilit kay Alex, tiyak na hindi ito malusog. Ayon kay Alex, noong una ay parang bakasyon lang ang nomadikong buhay na ipinilit sa kanya ng kanyang ina at lolo. Pero pagtungtong niya ng 14, doon niya naranasan ang tunay na realidad. Tumulong siya sa pagpipinta at pag-aayos ng ari-arian kapalit ng tirahan at umalis kalaunan para ipagpatuloy ang pag-aaral at magkaroon ng mas magandang kinabukasan. Dito niya sinimulang pag-isipan ang pagbabalik sa UK. Sinabi niya na pinag-isipang mabuti ang mga kalamangan at kahinaan ng bawat uri ng pamumuhay at matapos ang ilang buwan, napagtanto niyang England ang tamang direksyon para sa kanya. Nag-iwing siya ng sulat para sa kanyang ina at umalis sa liblib na guest house na tinutuluyan niya sa kalagitnaan ng gabi. Dala niya ang kakaunti niyang pera at ilang mahahalagang gamit noong gabing iyon. Noong Disyembre 13, 2023, nakita siya ng 26 anyos na delivery man na pag-alagala sa gilid ng kalsada ng 3:00 na madaling araw. Nabahala ang delivery man at isinakay si Alex, nakabaliktaran ng nangyayari sa napakarami sa mga kasong ito. Ang pagsakay sa sasakyan ng isang hindi kilalang tao ang siyang nakatulong para mailigtas si Alex mula sa kanyang delikadong sitwasyon sa pagkakataong ito. Dinala siya sa pulis na tumong maibalik siya sa UK 6 na taon matapos mawala. Wala siyang sama ng loob sa mga dumukot sa kanya sa pagkakataong ito at sinabi niyang mahal pa rin niya ang kanyang ina at lolo. Hindi lang talaga niya gusto ang uri ng pamumuhay nila. Pero pagdating sa mga batang nakahanap ng paraan para makauwi, walang sinabi ang kwento ni Alex kumpara sa mahaba at nakakagulat na pinagdaanan ng susunod nating kaso. Number 6. Saru Brierly.
Si Shero Munchikan ay ipinanganak noong bandang 1981 sa Kandwa, Madhya Pradesh, India sa isang inang Hindu at amang Muslim. Ang pag-alis ng ama ni Saru nung bata pa siya ay nagdulot ng hirap sa kanila ng ina niya. Nagtrabaho ang ina ni Saru sa konstruksyon habang si Saru at ang kanyang dalawang kapatid ay namalimos sa istasyon ng tren para makatawid sa araw-araw. Ang isang biyahe sa tren, sa huli ang siyang nagbago ng takbo ng buhay ni Saru. Noong 1986 binalak ni Gudu, ang nakatatandang kapatid ni Saru na sumakay sa 43 milyang biyahe sa tren mula Kandwa papuntang Burhanpur, umaasang makakakuha sila ng mas malaking kita. Nakiusap si Saru na sumama kaya napilitan si Gudu na pumayag na hindi alam ang magiging epekto nito sa hinaharap. Pagdating ng tren sa Burhanpur, sobrang pagod si Saru na 5 taon pa lang. Sinabi ni Gudu na maghintay at matulog siya sa istasyon kaya sumunod si Saru. At doon nangyari ang unang nakakakilabot na pangyayari. Habang natutulog si Saru, namatay si Gudu na masagasaan ng tren sa Riles. Pagkagising ni Saru, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari at naguguluhan siya kung bakit wala ang kanyang kapatid. Pagkatapos maghintay, nataranta siya at sumakay sa bakanting bagon ng tren sa istasyon. Pagod pa rin si Saru matapos ang mahabang araw at nakatulog sa loob ng tren. Habang natutulog siya, nagsimula na ang tren at paggising niya, 930 milya na siya mula sa bahay nila. Wala siya sa lugar, masyadong bata para maalala o ipaliwanag ang nangyari at naipit siya halos 1,000 milya ang layo sa kanyang mahirap na ina. Nasa istasyon ng tren ng Howrah siya sa umuunlad na lungsod ng Calcutta, West Bengal. Tuwing sinusubukan niyang sumakay ng ibang tren pauwi, lagi silang bumabalik sa Howrah. Noong una, nabuhay siya sa pamumulot ng tira-tira sa istasyon ng tren bago pumunta sa iba pang bahagi ng lungsod upang maghanap ng kahit anong trabaho. Ilang linggo siyang namuhay ng ganoon hanggang masalubong siya ng binatilyo na nagbela sa kanya sa pulis. Pagkatapos, dinala siya sa pasilidad para sa mga inabandunang bata. Dahil sa murang edad at walang impormasyon tungkol sa ina o bahay, ipinampun siya. Noong 1987 inampun siya ng pamilya sa Tasmania, Australia. Samantala, si Kamla, ina ni Saru, ay patuloy na naghahanap sa kanyang 2 anak. Matapos matanggap ang balita na napatay si Gudu, ginawa niya ang lahat para hanapin si Saru. Lumaki si Saru sa Australia, natutong mag-Ingles at nagtapos ng Business at Hospitality sa Australian International Hotel School sa Canberra. Habang kinukumpleto niya ang mga kailangan para sa kanyang degree, abala rin siya sa matagal ng paghahanap ng daan pauwi gamit ang Google Earth. Maingat niyang iginuhit ang riles ng tren sa India mula sa malabong alaala at tinipon ang lahat ng ebidensyang makukuha para matukoy ang posibleng pinagbulan niya. Dahil dito natagpuan niya ang Kandwa. Nang makipag-ugnayan siya sa mga lokal sa Facebook group, nakasiguro siyang ito ang kanyang orihinal na bayan. Sumakay siya ng eroplano pabalik 25 taon matapos siyang unang umalis at naglakad sa mga kalye, dala ang litrato ng kanyang kabataan. Nagtanong siya kung may nawalang bata, mahigit 20 taon na ang nakalipas sa lugar. Agad siyang inihatid ng mga miyembro ng komunidad pabalik sa kanyang ina at mga natitirang kapatid na ngayon ay nakapagtapos na at may maayos na pamumuhay. Ang kwento ng muling pagkikita sa kabila ng pagsubok ay sumikat sa buong mundo. Ginawang pelikulang Lion ang libro ni Saru na A Long Way Home na nominado sa Oscar at ginampanan ni Dev Patel bilang Saru. Habang ang kwentong ito ay parang gawa sa Hollywood, ang susunod ay mas magulo pa sa pinakamalupit na thriller. Number 5, Paul Franchek. Noong Abril 26, 1964 sa Michael Reese Hospital sa Chicago, Illinois, nanganak si Dora Franchek kay Paul Joseph Franchek. Wala siyang alam kung gaano magiging kakaiba ang buhay niya. Isang araw matapos manganak, nilapitan si Dora ng babaeng nagkunwaring nurse at sinabing gusto raw makita ng doktor si Paul para masigurong malusob siya. Dahil wala namang dahilan si Dora para hindi maniwala, ibinigay niya si Paul at nawala na ito. Umalis ang tinatawag na nurse, dala si Paul at hindi na muling nakita. Dahil dito, nagsimula ang pinakamalaking manhunt sa kasaysayan ng Chicago noon na nagbubilisa ng 175,000 manggagawa sa koreo, 200 pulis at ang FBI. Mabilis ang naging tugon sa kaso na imbestigahan agad ang 6 na raang bahay pagsapit ng hating gabi. Sa kasamaang palad, hindi ito sapat kaya nakalusot si Paul sa kanilang lahat. Sapat na sana ito para maging bangungat na gising, pero mas naging kakaiba pa ang sumunod na mga pangyayari para sa lahat ng sangkot. Noong Hulyo 2, 1965 may natagpuang batang lalaking inabandona sa stroller sa shopping mall sa Newark, New Jersey. Inalagaan ang sanggol sa foster care at pinangalanan ng kanyang foster parents na Scott McKinley.
Iba ang hinala ng FBI kung sino talaga siya. Baka nakonsensya ang dumukot o napagtanto nilang kulang sila sa kakayahan at yaman para alagaan ng bata. Walang makapagsasabi pero tuwang-tuwa si Dora nang makita ulit ang anak kaya halos wala na siyang pakialam dito. Muling nagsama-sama si Paul at ang pamilya Franchak at parang magiging maayos na ang lahat hanggang sa maging 10 taong gulang si Paul. Habang naghahanap siya ng pasilip sa mga regalo niya sa Pasko, ang nakita niya ay isang kopya ng diaryo na nag-ulat tungkol sa kanyang pagkidnap. Nabahala siya nang makita yon, lalo na't bata pa siya noon kaya di niya maalala. Tinanong niya si Dora na halatang nag-alala na nalaman niya ito. Pinagalitan siya at sinabing, "Oo, dinukot ka. Natagpuan ka namin at mahal ka namin. Yan lang ang mahalaga." Pero lalo lang nitong pinalala ang mga alalahanin ni Paul. Mula noon, palagi na niyang pinaghinalaan na hindi talaga sina Franchak ang tunay niyang mga magulang. Pero nanatili siyang tahimik tungkol dito sa loob ng halos 40 taon. Noong 2012, nagpa-DNA test siya at hiniling sa magulang na magbigay ng sample matapos dalhin ng bigat ng nararamdaman buong buhay. Una silang pumayag pero matapos ipadala sa kanya ang mga sample, pinakiusapan siyang huwag ituloy. Nakakatakot ang ideya ng matutuklasan niya. Mahirap man, nagdesisyon si Paul na isumite ang DNA test kit at dito niya nalaman na hindi pala siya si Paul. Kinumpirma ng DNA na siya ay si Jack Rosenthal, isang nawawalang bata na iniwan sa mall dekada nang nakalipas ng kanyang malupit at may problemang psikolohikal na bilohikal na mga magulang. Nalaman na si Paul Franchak ay hindi talaga nakauwi, ngunit sa isang twist, ang tunay na Paul Franchak ay buhay pala. Noong 2019 na kumpirma ng DNA test na si Paul pala ay namumuhay bilang Kevin Ray Batty sa Michigan na hindi alam ang madilim na pinagmulan ng kanyang buhay. Hindi niya kailanman nakilala ng personal ang kanyang tunay na ina pero nagkaroon sila ng ilang pag-uusap sa telepono bago siya pumanaw dahil sa kanser sa edad na 56. Hindi pa rin nalulutas kung sino ang dumukot sa totoong Paul Franchak at bukas pa rin ang kaso sa FBI. Pang-apat, Natasha Ryan. Si Natasha N. Ryan, 14 ay hinatid ng ina sa paaralan noong 1998. Malamig ang Agosto noon sa Rockhampton, Queensland, ngunit walang indikasyon na masamang mangyayari. Hindi umuwi si Natasha nung gabing yon, kaya nag-alala agad ang kanyang mga magulang. Nag-alala sila para sa kanya at agad naisip si Scott Black, 22 anyos na nobyo ng kanilang anak bilang pangunahing suspect. Masama talagang impluwensya si Black kay Natasha, lalo na't 22 anyos na lalaki siya na may relasyon sa menor de edad. Hinimok pa niya si Natasha na subukang tumakas at magpakasal sila ng palihim 1 buwan bago siya tuluyang nawala. Ngunit sa parehong panahon, lumilitaw ang mas nakakatakot na posibilidad na si Natasha ay maaaring biktima ng isang serial killer na gumagala sa lugar ng kanyang pagkawala. Ito ang serye ng krimen ni Leonard Fraser na umatake at pumatay ng 4 hanggang 7 babae sa loob ng ilang taon bago siya nahuli noong 1900 at 91 taon matapos mawala si Natasha. Sa parehong taon, pinarap din sa Rockhampton Magistrates Court si Scott Black, nobyo ni Natasha, dahil sa pagtatangkang pagtakas ni Natasha. Napatunayang nagkasala siya sa obstruction dahil sinabi niyang di niya alam kung nasaan ang menor de edad niyang nobya noon. May ilang naglakas loob pang umasa na baka si Scott na naman ang may kinalaman sa pagkawala ni Natasha. Dahil hindi na nila nakita si Natasha, napilitang tanggapin ng kanyang mga magulang na posibleng kabilang na siya sa mga biktima ni Leonard Fraser. Umamin si Fraser sa pagpatay kaya parang naisara na ang kaso. Nagdaos ng memorial service ang pamilya para sa anak nilang babae. Noong 2003 habang nililitis si Leonard Fraser, may anonymous tip ang pulisya na buhay at maayos si Natasha sa isang bahay sa North Rockhampton. Halos himatayin ang ama ni Natasha nang marinig niya ang anunsyo. Nilusob ang bahay na inuupahan siyempre ni Scott Black. Nadiskubre ng pulisya na si Natasha ay nagtatago sa aparador ng kwarto. Ito ang ginagawa niya tuwing may bisita, malayang nakakagalaw lang sa bahay kapag silang dalawa lang ni Scott at lumalabas lang tuwing gabi. Sa halip na makidnap, sinabi ni Natasha na siya mismo ang tumakas kasama si Scott sa sarili niyang kagustuhan. Kita ang grooming dahil sa laki ng agwat ng edad nila. Naging malaking balita ito sa media at lalo pang gumulo pagkatapos. Voluntaryong nagbigay ng testimonya si Natasha sa paglilitis na akusado niyang mamamatay tao at kinumpirma niyang hindi niya ito kailanman nakilala sa buong buhay niya. Kinasuhan sina Natasha at Scott sa buong plano at pinagmulta si Natasha dahil sa pagdulot ng maling investigasyon. Nakulong si Scott dahil sa pagsisinungaling sa ilalim ng panunumpa habang nagbabayad ng napakalaking gasto sa investigasyon. Namatay si Fraser sa kulungan noong 2007.
Noong 2008 nagpakasal sina Natasha at Scott at namuhay gamit ang kanilang kinita mula sa gulo. Iniulat na ibinenta niya ang eksklusibong karapatan sa mga larawan ng kanilang kasal sa isang magasin sa halagang $200,000. Tulad ng marami sa mga kwento sa bidyong ito, hindi rin magiging masaya ang katapusan ng kwento ni Natasha. Natagpuang patay siya sa Rockhampton Golf Club noong 2024 edad 40. Sinabi ng mga autoridad na walang foul play, pero kapansin-pansin ang tema ng maagang pagkamatay sa pagkawala ng mga bata. Iba't ibang nakakatakot na insidente na ang nadaanan natin, pero paano kung ang kwentong katatakutan ay magsimula mismo sa pangakong pagpunta sa pinakamasayang lugar sa mundo? Numero 3. Susan Gervais. Ang dekada 1960 ay isang nakakagulat na inosenteng panahon. Isang panahon bago ang tuloy-tuloy na paranoia ng 24 oras na balita at social media na nagdudulot ng takot sa ating lahat. Noong 1964 na taong gulang na si Susan Priest mula Pontefract, England ay nagbakasyon sa caravan kasama ang kanyang inang, walang asawa at kapatid. Isang pamilyang Scottish sa parehong kampo ang nagbigay ng napakagandang alok sa ina ni Susan. Masaya nilang isasama si Susan sa libreng biyahe papuntang Florida para mabisita ang Disney World. Kailangan lang yan ibigay ang birth certificate ni Susan para maidagdag siya sa kanilang pasaporte sa biyahe. Hindi niya pinansin ang lahat ng babala sa pagpapasama sa 4 na taong gulang niyang anak sa mga estranjero para sa internasyonal na biyahe, pumayag siya at ibinigay ang mga dokumento. Kasinungalingan ang pangako sa kanya, hindi dinala si Susan sa Disney World. Sa halip, sa Canada at New Zealand siya dinala bago nanirahan sa Australia kasama ang bagong magulang. Akala niya inampun siya. Nang maglabing-6 siya, hinihingi ang pirma ng tunay niyang ina para sa New Zealand passport kaya niya nalaman na walang adoption papers. Sinabi ng pekeng magulang na kusang loob siyang isinuko pero ngayon hindi na niya alam paano makakabalik sa tunay niyang ina. Susan Gervais nang pangalan niya ngayon at hindi na niya matandaan ang dati niyang apelyido. Namatay ang pekeng ina ni Susan sa multiple sclerosis noong siya'y 10 taong gulang kaya pinalaki siya ng mapagmahal niyang komunidad ng mga manlalakbay. Sa edad na 21, patay na ang mga dumukot kay Susan habang inaanap pa rin siya ng kanyang pamilya sa Inglaterra. Nagdesisyon siyang subukang makipag-ugnayan muli pagkaraan ng lahat ng taong yon. Sa paghikayat ng kanyang asawa at mga anak, natagpuan ni Susan ang mga mahal niya sa buhay sa isang Facebook group ng mga taga Pontefract 53 taon matapos siyang mawala. Nakausap niya ulit ang mga kapatid at nagkasundo sa personal na pagkikita. Nakakalungkot, pumanaw na ang kanyang ina 8 taon bago mangyari ang lahat ng ito na hindi nalalaman kung ano ang nangyari sa kanyang anak. Lahat dahil sa isang mag-asawang nagpasya na lokohin ang isang magulang at agawin ang kanilang anak magpakailanman. Napag-usapan na natin ang maraming nakakatakot na kaso dito pero walang tatalo sa mga pagdukot na nauuwi sa pagpatay. Pangalawa, Heather Robinson. Sa video tungkol sa mga totoong kriminal na limaw, iilan lang ang kasingsama ni John Edward Robinson na tinatawag ang sarili online bilang slave master. Dahil sa karumal-dumal na krimen na kumitil sa 8 babae, nakilala si Robinson bilang unang serial killer ng internet. Isa siya sa mga naunang gumamit ng internet bilang paraan ng pagpapatakbo ng kanyang maraming panlilinlang at pag-akit ng mga inosente sa kanyang bitag. Noong 1985 nilapitan niya si Lisa Stasi, isang 19 anyos na ina sa Hope House Women's Shelter gamit ang alias na John Osborne. Nangako siyang tutulungan sa tirahan at pera si Lisa na 19 na taong gulang at kapos sa buhay at ang 4 na buwang gulang niyang anak na si Tiffany kapalit ng pagpirma niya sa blangkong papel. Plano lang ito para pekein ang mga dokumento ng voluntaryong pagsuko para sa pag-aampon, nakawin at ibenta ang sanggol bago brutal na patayin si Lisa. Kinabukasan matapos mawala si Lisa Stasi, nilapitan ni Robinson si Don at ang asawa nito na may kamangha-manghang alok. Nahihirapan ang mag-asawa na magampon pero nagkataon daw na may nakita siyang sanggol mula sa isang babae na sa kasama ang palad ay wala na sa kanila. Mabilis na inaampon ng Robinson si Tiffany Stasi at tinawag siyang Heather Robinson. Habang buhay silang magpapasalamat kay Tito John ni Heather sa milagrosong sanggol. Siyempre, hindi niya ito ginawa dahil sa kabutihan ng kanyang puso. Pinabayaran pa niya sa sarili niyang kapatid ang $5,500 na bayad sa abogado kapalit ng bata. Hindi pinatawad ng kasamaan ni Tito John kahit ang sarili niyang pamilya. 15 taong gulang si Heather nang malaman niya ang nakakatakot na katotohanan pagkatapos maaresto si Tito John sa kanyang mga krimen. Pinatay ng sariling tito ang kanyang biological na ina at ibinigay siya sa bago niyang mga magulang. Si Robinson ay nasa death row pa rin hanggang ngayon habang ginagawa ni Heather ang lahat ng kanyang makakaya upang magpatuloy sa pamumuhay na malapit sa normal. Pero paano naman ang batang inaabot ng pinakamatagal na panahon bago siya muling nakabalik sa kanilang tahanan? Numero 1, Luis Alvino.
Sa mga batang nawawala at nagbabalik, wala nang mas kakaiba at mahirap paniwalaan kaysa sa kaso ng 6 na taong gulang na si Luis Albino. Noong 1951 naglalaro sina Luis at ang kuya niyang si Roger sa parke sa Oakland, California nang lapitan sila ng isang kakaibang babaeng nasa hustong gulang. Mukhang mabait siya, lalo na kay Luis na mas bata at inosente. Pero may kakaiba sa kanya. Sinabi niyang bibigyan niya si Luis ng libreng candy kung susunod ito. Madaling panlilin lang yon nung halos hindi pa naiisip ng mga tao na may mga dumudukot ng bata. Sumama si Luis sa babae habang sinundan at binantayan sila ni Roger. Sa edad na 10 taon, kung may masamang mangyari, hindi naman niya kayang gumawa ng marami. Kaya imbes na sumugod, tumakbo siya pauwi para sabihan ng isang matanda pero huli na ang lahat, nadukot na si Luis. Agad lumapit ang pamilya ni Luis sa pulis ng Oakland. Dahil si Antonia, ina ni Luis, ay Puerto Rican at Espanyol lang ang alam, si Roger ang nagsalita para sa kanila. Seryosong tinanggap ng mga investigador ang sinabi ni Roger. Nagsagawa sila ng malawakang paghahanap batay lang sa salaysay na isang babaeng nakabandana ang nagdala kay Luis palayo. Habang tumatagal ang investigasyon, nilibot ng Coast Guard ang mga katubigan sa paligid ng Jack London Square at San Francisco Bay pero wala silang nakita. Habang nangyayari ito, nawala ang tunay na tsansa nilang may balik si Luis. Walang lead at kahit madalas bumisita si Antonia sa himpilan ng pulisya ng Oakland, walang progreso. Muling nagsikap ang pamilya na maghanap ng sagot noong 1966, 15 taon matapos iyon. Dapat ay 21 na si Luis kung buhay pa siya. Tulad ng inaasahan ng mga Albino, baka nag-iwan siya ng record sa mga pagsusulit para sa serbisyo militar, lalo na't umiral na noon ang graph para sa digmaan sa Vietnam. Wala pa ring nahanap pero hindi pa rin sila nawalan ng pag-asa. Paulit-ulit silang bumalik sa Puerto Rico para hanapin si Luis, pero wala pa ring bakas. Lumipas ang mga dekada. Pumanaw si Antonia noong 2005 na hindi nalalaman ang sinapit ng kanyang anak. Si Roger, kahit na wala siyang tunay na kapangyarihan para baguhin ang sitwasyon, malamang nabitbit niya ang guilt dahil hindi niya nailigtas sa kanyang kapatid sa lahat ng panahong ito. Akala ng iba, patay na si Luis at buto na lang ang katawan niya. Pero nagbago ang lahat noong 2020 dahil lang sa purong pagkakataon. Si Alita Alekin, 63 taong gulang na pamangkin ni Luis, ay nagpa-DNA test para katuwaan at nadiskubre niyang may 22% DNA match siya sa kabilang dulo ng bansa sa East Coast. Parang napakaganda para maging totoo. Pero si Luis kaya yon? Sulit namang subukan. Sinubukan niyang makipag-ugnayan pero hindi siya nakatanggap ng sagot. Sa halip, bumalik siya sa pulisya ng Oakland noong 2020 at ibinigay ang impormasyon, humihingi ng tulong sa kanila para imbestigahan ang bagong lead na ito. Mula ron, ang FBI at ang California Department of Justice na ang humawak at nanaigang pag-asa. Siya nga, si Luis Albino, natagpuan sa edad na 73 taon matapos siyang unang mawala. Nakumpirma ni Luis na dinala siya ng dumukot na babae na posibleng matagal ng patay sa isang mag-asawa sa East Coast na tumuring sa kanya bilang anak. Sa 70 taon mula nang mawala siya, naging bumbero siya at 2 beses naglingkod sa Vietnam sa Marine Corps. Nagkaanak at apo rin siya. Nang makumpirma ang koneksyon, bumalik si Luis sa California at nakita ang kapatid niyang si Roger 2 buwan bago ito pumanaw. Patunay ito na mas kakaiba ang totoong buhay kaysa kwento. Gusto mo pa bang malaman ng ibang misteryo ng mga nawawala? Panurin mo ang Employee Missing for 10 Years Found Inside Supermarket at iba pang kwento ng mga nawawala o panurin mo ito.